everyone! Welcome back to my vlog, Jane Biyahe Series. For this video, ayun yung apartment namin sa likod, yung building na yun. Ayan. So ngayon, pupunta kami sa Buckingham Palace. So, ang stop namin ay Charing Cross, Trafalgar Square. Tapos from there, lalakad sa St. James Park. Tapos punta ng Buckingham. Tapos bibili ng sapatos malapit doon, yung Crocodile Jones na shoes. Para may magamit si Habibi tomorrow sa aming church. Ayan. So, we'll take the tube from here. Dito kami banda sa Nine Elms Station. In between Nine Elms and Vauxhall kasi kami nagsistay. So, from here, magte-train kami. Tapos mamaya pabalik. Bus naman. So, para matry namin lahat. So, relax lang tayo for today. I'll show you the sights. This is a Northern Line train via Charing Cross. So, nandito na tayo ngayon sa Charing Cross. Kung napanood niyo yung London Has Fallen, nakita ko yun, dito sila bumaba na train station ng President nung na-ambush sila. Doon ko lang na-realize yung mga pupuntahan natin kasi pinanood ko yung London Has Fallen sa aeroplano. So, sabi ko, yun pala yung mga famous na tourist spots. So, sa mga tourist spots muna tayo ngayon pupunta. Ayan. We're on our way to exit. Ayan, so dito sa tube nila, pwede kang gumamit ng Apple Pay. So, tap to pay ka lang. So, pupunta tayo ng Trafalgar Square. So, paglabas ng Charing Cross, lalakad lang tayo papuntang Trafalgar Square. Nakakatuwa kasi yung mga station na inaakitan tsaka binababa namin. May mga escalator, may mga lift. So, ganun. Medyo madumi lang pero okay naman. Efficient naman yung mga train nila. So, Trafalgar Square, tapos dadaan tayo ng St. James Park. Papunta ng St. James Palace, tapos dire-diretso na yun eh. Meron sila dun tinatawag na street na The Mall. Ay, ang laki pala ng Charing Cross. Look, laki pala nito. Ito pala. Ito yung Trafalgar Square. Ito yung equestrian statue ni King George IV. Okay, so nandito tayo ngayon sa Trafalgar Square. Unexpectedly, kita mo rin pala dito yung Big Ben, dito sa may tapat ng Trafalgar. Tignan mo siya. Ayan yung Big Ben. Can you see it? Against the light kasi. Ayan yung Big Ben. Yung Elizabeth Tower. Pero sa ibang araw, pupuntahan natin siya ng bukod. No? Ngayon kasi pupunta tayo ng Buckingham Palace. Nasaan na ba yung daan? Dito yata. Tara! So from Trafalgar Square, yung pag nakaharap ka sa Big Ben, may makikita ka sa pakana na parang arch. Kaya lang kasi ginagawa siya ngayon. So doon ka dadaan, itong avenue na to ang tawag ay The Mall. So check mo na sa Google Maps. This road leads all the way to Buckingham. Ayan na. Kita mo ang layo natin. Ayan yung Buckingham na sa dulo. Pero meron tayong mga stops along the way. Medyo mabilis ako maglakad. Kasi, kaya parang hinihingal ako. Kasi ang lamig. Ang lamig talaga. Ano ba ngayon? Parang ilang degrees ba? 5? Alam mo yung kapag ka umaaraw, na-appreciate mo yung dumidikit siya sa balat mo. Kasi grabe lamig. Ang ganda. Ang ganda dito. Fall na fall. Pero ano ngayon eh? Winter pa rin. Parang pa-end of winter na. Pa-spring na. Kaya ito yung mga bulaklak. Ayan. Ang mga ito yung mga puno. Ayan ang
bulaklak naman dito. Ganda. Ganda niya, no? Puro bulaklak. Diba? Ang ganda. So, may bulaklak kasi isang side. Tapos, 3-line street naman to. Parang sarado yung buong road. Pwede ka maglakad sa gitna. Meron silang pa-jogging dito. Kaya siguro sinara. Ito, oh. So, galing silang Buckingham. Yan, ikot sila dyan. Paikot sila dun sa St. James Park. Tapos pabalik. So, hindi ko alam kung laging sarado itong daan na to. Pero parang daanan to na sasakyan. Sarado siya. Ganda mag-sightseeing. So, pag naglalakad ka towards Buckingham Palace, on your right, makikita mo to. Dito yung St. James Palace, tapos Clarence House. Sa loob, dito nakatira si King Charles. Hindi ako sure kung nag-jump pa rin siya nakatira. Ayan, sa right hand side, pag malapit ka na sa Buckingham, makikita mo to. Stable, Yard Road. Ayan yung gate. Yan, dito minsan lumalabas si King Charles. Ayan yung Clarence House. Ayan, dyan sila nakatira ni Queen Camilla. So, kahit ang official residence daw ni King Charles ay sa Buckingham Palace, pero mas gusto pa rin yung tumira dyan sa Clarence House. Dyan sa likod ko yung white na bahay dyan. So, punta na tayo ng Buckingham. Okay, ito na talaga yung welcome to London. First time makarating sa London at makita ang Buckingham Palace. Yan. Ganda. So grand and so big and so many people on a Saturday afternoon. Look at that. Gold ang mga gates. Very nice. Ganda. We're here at Buckingham Palace. Okay, so itong Buckingham Palace pala ay pinagawa pa ni James I noong 17th century. So, ang tagal na, ilang libong taon na siya nandito. Siguro nakakatakot sa loob, sharing. Grabe, ang daming tao. Nagpapapicture. Papicture din tayo doon sa may gate. So, nandito tayo sa pinaka-main na harap na gate. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan yung main gate. Sida by nam się taka mapa jak mają. Silipin natin yung pinaka-gate sa loob. It's the door. So, ito yung front courtyard. Ganda, oh. Poi abbiamo anche degli altri ruoli più Meron guard doon. Bilang side meron din, kaya natakpan itong concrete. So dito sa sa tapat naman ng Buckingham, kita mo yung London Eye, yung parang Ferris wheel na yon. Puntahan natin ng ibang araw. So, dun kami sa Green Park dumaan. Tapos parang merong maliit na eskinita. Papunta nga dito sa St. James Palace, yung Friars Court. Ang lakas sinaunang London itong dinaanan namin. Tinan mo, pakita ko. Tapos sobrang tahimik lang ng street. Hindi ko alam kung anong building yan. Yan, diyan kami galing. Alam mo yung kapag nanonood ka ng yung tawag nito?
The Queen sa Netflix. Yung sinaunang panahon na yung street, walang sasakyan, walang masyado sasakyan, tapos maliliit yung street, tapos mga naglalakad lang. Ganda, huh? So, ito na yung St. James Palace. Dito sa may likod yung Friars Court. Yan yung parang may kastilyo. Ang ganda talaga ng street. Parang ka talaga, feel ko talaga parang ako nasa Netflix ng The Queen. Ito, iikot tayo kasi dyan ina-announce kapag kami namamatay ang king, ang monarchy. Yan, dyan nila ina-announce. So, ikot tayo doon sa kabila. Grabe, ang lamig. Pero masarap. Nanonood sa balat. Hiling mo, ini-spa yung mukha mo. Ayun, ang daming tao. Ayan, approaching na tayo sa Friars Court, yung St. James Palace, kung saan yung dun sa balcony, dyan ina-announce, kagaya nung namatay si Queen Elizabeth, yung sinabi nila na London Bridge is fallen, yun, dito yun. Grabe, yung ganda talaga dito. So fascinating yung mga streets, yung nilalakaran mo, yung architecture, ang ganda. Nung paglapag dito yung airport, feeling ko nasa New York ako. Tapos yung papunta kami sa Airbnb, feeling ko naman nasa Paris ako. Pero dito sa bandang Buckingham, yun yung dinaanan natin. Iba yung feels. Alam mo yung parang kang dinala sa sinaunang panahon, sa mga nilalakaran mo. Lalo pa, walang masyadong tao, hindi ganun karami. So ito yun, yung sinasabi ko. Ito yung balcony. Ito na yung St. James Palace. Diyan ina-announce. Ayan. So, papunta kami doon sa bilihan ng sapatos. So, napadaan kami dito sa building na to. Kasi parang ang ganda niya doon sa harap. Parang Harry Potter feels. Ayan. Mary Brothers na wine stuff. So, hindi ko alam kung anong history ng lugar na to. Pero nakalagay doon. Pickering Cellar. Pickering Cellar. Labas tayo. Maka-Harry Potter nitong pinasukan natin. Sabi ni Kuya, yung nagtutour sa kabilang group, dati daw itong embassy ng Texas. Ito Texas Legation. So, nandito tayo ngayon sa Redemption Roasters. Magkakape muna tayo. At dahil nagugutom ako, naka-order tuloy ako ng 3 pastries kasi parang ang sasarap ng pastries nila. Papakita ko sa inyo. Nag-video ako eh. Yan, tapos nag-order ako ng 2 coffee. Yum! Okay, so ito na yung order namin. Dito kami sa Redemption Roasters. Order ako ng flat white, latte, banana bread, chocolate croissant, at blueberry muffin. Kain na tayo. Ito yung vibes na sa loob. So, 12 na. Dito na rin yung kakainin namin. Kailangan ko talaga ng coffee kasi hindi pa ako nag-coffee simula kanina umaga. So, ito na yung end ng tour natin for today. Relax lang, no? After nito, bibili tayo ng shoes, tapos uwi na. Hindi ko na video yung banana bread. Masarap siya, yung nag-agawang kami. Kung gutom kami, talagang masarap siya. Malambot siya, tapos parang may cinnamon. So, ito yung kinakain ko, yung croissant. Sabi ko, ipainit. Wala naman silang parang warmer, kundi yung parang sandwich na parang yung waffle maker. So, doon niya pinainit. Masarap pa rin, parang yung croffle siya. Parang yung chocolate. Kasi yung flat white nila matapang. Sarap kumain ng mainit. Ay, uminom ng mainit sa malamig na panahon. Tikman natin tong blueberry muffin. Sarap. Hindi matamis. Yan ang sabi ng isang tita. Laging yun ang batayan kung masarap, matamis ba o hindi. Tama-tama lang siya, hindi masyado matamis. So, may blueberry sa loob. Sarap. So, dito muna kami tatambay hanggang mamaya.
Tapos papakita ko sa inyo yung mabibili niyang sapatos kung may mabibili man siya. Okay, tapos na kami sa loob kumain at magkape. Nandito kami ngayon sa Jermyn Street. Nandito yung Crockett & Jones. Sakto naman may kapihan dyan sa loob. Yan yung Redemption Roasters. Alam mo, ang ganda nitong street na to. Tignan mo yung likod ko. Ang ganda nung street niya. Parang it's quaint. Ano ba? Hindi ko ma-explain. Ang ganda. Parang yung nanonood ka na Netflix ng The Queen. Tapos itong Jermyn Street pala na to, puro mga tailor-made na mga damit, tapos mga sapatos. Pakita ko sa inyo. Yan o, isang street siya. Puro mga tailor-made na mga damit. Mga wool. Yan o, mga bilihan. Ganyan o. Tsaka mga handcrafted na sapatos. Pero yung pupuntahan natin, yung Crockett & Jones. Ayan, Redemption Roasters. Diyan tayo galing. Pupuntahan natin, Crockett & Jones. Dito sa street na to, itong Jermyn Street nga na sinasabi ko sa inyo, malapit to sa Buckingham Palace. Dalawa ang Crockett & Jones dito. So, tingnan natin tong isa kung may magugustuhan si Habibi. Kasi, ano to shoes ng mga royal. Like, ni King Charles as inawardan niya. Ayun. So, siya, gusto naman namin bumili ng parang souvenir ganon. What's a better souvenir, diba? Kundi shoes or clothes para lagi mo maaalala. Ito, tingnan mo, crocodile shoes. Kaya lang made to order. You have to get something na makukuha na niya ngayon. Right, Habibi? Yep. Yan. Tapos, down that street, meron din. Okay, let's go. Ayan siya, yung lining niya sa loob. Pinapakita nila. Makers of fine shoes. So, dito sa Crockett & Jones, susukatan ka muna pala ng paa. Hindi siya basta-bastang kung anong sukat mo. Kagaya ni Habibi. Ang galing. Yan yung shoes niya na Crockett & Jones. Ang ganda niya, oh. Parang elegant siya na. Ang sexy niyang tignan. Oh. Ganda, oh. Diba? Ayan, oh. Pero parang nasisikipan daw siya, kaya itatry namin yung mas malaking size. Napakalamig. Muntik ko pa kayong maiwan doon. Naiwan ko kayo doon sa upuan sa loob ng Crockett. Kasi nung nagbayad ako, naiwan ko yung camera ko. Princess Arcade. Yung mga arcade siya. Nasa loob siya ng building. Ganyan. Tapos parang may mga shopping kang makikita sa loob. Ang gaganda rin ng shoes. Alam mo, parang sila dito, puro mga sapatos. Ito, Branson. Wala yung mga shoes, oh. Parang itong street talaga na yun. Puro shoes. Ayan, oh, Barker, England. So, yung shoes na napili niya, hindi available yung size. So, gusto bukas pa. Sabi ko, hindi pwede kasi bukas nga gagamitin sa church. So, ginawa nila ng paraan, balikan daw namin after 1 hour. So, mga 3 o'clock babalik kami doon. Ngayon, lakad muna kami. Papunta naman ng Selfridges kasi may hinahanap naman akong bag. Yung bag naman ng Queen. Wow! Sana all. Mga souvenir. Bag and shoes. Yun. Para in memory of the Queen naman. Yung kanyang favorite bag. Gusto ko rin magkaroon ng ganon. Yung loaner. Sabi dun sa website nila, sa Selfridges or Fortnum & Mason meron. May nakita akong Fortnum & Mason dito. Ayun o, Fortnum & Mason. Kaya lang, parang puro pagkain yung Fortnum & Mason na yan. So, dun tayo sa Selfridges pupunta. Mga 20 minutes walk away from here yon. Tapos, babalik na lang ulit tayo. So, pumasok kami dito sa loob ng Fortnum & Mason. Etong, na to, department store na to, parang puro pagkain. Parang siguro sa ibang Fortnum yung may mga damit or mga bags. Pero ang ganda niya, oh. Ang ganda ng, niya, architecture. Kasi isa sa mga sinaunang mall to dito. Ang lakas makasosyal ng kanilang mga chocolates.
Tignan mo naman to. Oh, Fortnum and Mason milk and dark chocolate selection. Ganda ng box. 40 pounds. Grabe, ang mahal ano. Kano ba yung 40 pounds times 7? 2,800. Ang mahal no. Ito 24 pounds. Ito maliit lang. Mga 1,600 pesos. Silang piraso lang. 215 grams. Yan. Kasi handmade daw siya. Buti na lang. Nagka-cutback ako sa sweets. Gusto ko yung kapag mahal, nagka-cutback ako sa sweets. Pero pagka kaya ng budget, titikim lang naman eh. Tikim lang naman, wala namang masama. Ayun. Isa nga pala sa dahilan ba't ako pumasok dito kasi makiki-CR ako. Meron din silang fragrance, beauty and grooming. Pero wala talaga silang bags. Ang tagal ng elevator, so maghagdan tayo. Pwede naman. Ang ganda ng hagdan. Meron pang doorman, oh. Red carpet pa. Diba? Para kang nasa palace. Ang ganda. Ang ganda, oh. Ang ganda. Ang lakas maka-palasyo. Parang nasa bahay ka nang yayamanin mong tita. Uy, ang bango dito. Nandito yung mga pabango. Pero totoo, makikisiar lang talaga ako. Naiikot ako. Saan kaya nakalagay dito? Uy, ang bango. Grabe yung mga pabango. So, ito yung sinasabi ko na gusto kong bag. Meron pala, kala ko puro pagkain lang. Loner. Yan ang gusto kong bag. Ang bag ng Queen. So, ganda. So, itong design na daw na to, ito yung Jubilee Tartan. For 70 years of reign niya. Yan, yung design niya. Kaya lang masyadong colorful for me. Gusto ko neutral colors lang. Ito na yung nagustuhan kong bag. Ang ganda na. Or just right size for me. Ang ganda. Loner. Okay, so dapat ang bibili natin yung Loner lang. Tapos nakita ni Habibi yung Strawberry na isa. Yun o. Yan. Yan. Pang casual. Wala, nabili rin. Nabili rin. Ano naman yun? Para nakita ko naman yan. Suot naman ni Kate Middleton. Ang ganda kasi sobrang sobrang light lang niya. Tapos malambot. Ayan siya, oh. Light lang siya, tsaka malambot. Tapos sa loob. Ayan siya sa loob. Dito napansin ko yung mga bag nila. Yung mga loob, parang mga malalambot na gamusa, ganun. Parang velvety na malalambot. Konti lang ang mga design nila dito sa Fortnum and Mason. Pag gusto mo talagang bumili online, doon sa mismong mga shop nila. So, yari na naman. Pero at least, nakabili, di ba? Kasi yun naman talaga pinunta ko dito sa London. Nakabili ng Loner. Hindi naman ako kasi mahilig talaga sa bag, yung mga luxury bag. Kasi pag gumamit ako talagang balahura talaga ako sa bag yung nilalagay ko sa sahig, ganun. Kaya lang, nung nakita ko yung mga bag ng Queen na yun lagi ang bag niya, tas iba-ibang kulay, para nakakatuwa. Tsaka dahil, syempre, idol ko si Queen Elizabeth, kaya bibili tayo. Thank you! Ayan na. So, itong ating damage. Thank you so much. It's very nice. So, ayan, may mga bagay tayo na hindi sinasadyang gawin. 1707 pa pala to. Ang tagal na pala nito. May mga bagay tayo hindi sinasadyang gawin. Makiki-CR lang talaga tayo dito, di ba? Ay, nadali. Nakita yung Loner na siya. Pero talaga yun naman hinahanap ko. Oo. Pero nasa third floor pa lalaki. Gusto mo ba? Ako muna. CR muna kami. Tapos after dito, babalik kami sa Croquette. Tapos uwi na kami. Ganun lang. So, nagpapatay kami ng oras. Napapasok kami dito sa Royal Academy of Arts, Burlington House. Yung parang siyang Burlington Palace. Tapos, yan. Parang may museum. Pero parang may bayad eh. Ganda sa loob. Oh. Yan o. Para siyang school. Kasi Royal Academy. Para siyang university na. Tapos meron siyang shops dito. Sa may gilid.
shops niya. Kung gusto mo ng mga arts. Tingin tayo. Tingin tayo ng arts. Ang ganda ng building. Ang ganda ng architecture dito. Gustong gusto ko. Type na type. Hindi, magtitingin muna ako ng art. Wala naman ako nabili sa shop nila, pero napansin ko ang ganda nitong pinaka, yung pinaka main hall. Pakita ko Kasi 1707 pa daw to eh. Ayan, ang ganda. Ganda. Tapos meron din painting sa ceiling. Ganda, no? Look at that art. This one is Sebastiano Ricci, Triumph of Galatea. So, nandito naman tayo sa shopping street nila na may mga luxury goods. Yan, meron ka dyan mga Louis Vuitton, Hermes. Yan, Hermes. Ang cute ng mga taxi dito. You know, dyan tayo. So, last stop natin dito sa Crockett & Jones para sukatin yung sapatos na pinareserve niya kanina. So, hopefully, okay para makauwi na tayo. Magbabas lang tayo pabalik. Hindi mo ba tinignan yung sukat sa ilalim? Masikip ba? So, dapat magbabas na lang sana kami all the way na dun sa apartment. Kaya lang, sobrang dami ng tao. Siguro kasi rush hour na yung ganitong oras. 3:27, 3:30 na. So, magbabas na lang kami pabalik dun sa Charing Cross. Dun kami ulit sasakay. Ng train na lang ulit. Papuntang 9 Elms. Kasi malapit na yon. Sana kami bus 88. All the way na yon sana para maka-sightseeing. Kaya lang, hindi dumadating yung bus eh. Delayed na delayed. Baka hindi na darating yun. So, that's the end of our day today. So, marami naman napuntahan. Nag-enjoy naman, relax lang. So, for more chill vlogs, please like and subscribe. Follow me on my channel, Jean Biahe Series. I'll see you on the next vlog. Bye!